Napakasakit, hindi po pa, sa totoo lang. Pag tayo po ay nire-reject, inaayawan at hindi kinikilala ng iba. Pero ang pinakamasakit na rejection ay yung nanggagaling mismo dun sa mga ine-expect mong tatanggap at magmamahal sa iyo. Pero kailangan natin tanggapin yan na hindi lahat ng tao, kahit na mismong pamilya mo, minsan hindi ka nila tatanggapin, hindi ka nila kikilalanin kasi not everybody will like you. Not everybody will love you. Diba? Ang ganda po ng kasabihan that you may be the sweetest mango and yet there are people who do not like mangoes. Pagkatamis-tamis mo man, pagkabuti-buti mo man, meron talagang mga taong sadyang ayaw lang sa iyo. At ganyan po ang naranasan ng ating Panginoon. Habang siya ay nagtuturo sa ibang bayan, nagpapakita ng mga milagro, umuwi siya sa kanyang mismong bayan, siya ay nagtuturo, siya ay tumutulong, nagpapagaling ng mga may sakit, pero anong ginawa nila? Tahimik siyang pinag-uusapan. Hindi daw siya kinikilala. Hindi sila naniwala sa kanya. At affected din po ang Panginoon. Hindi po masama na tayo ay masakan sa ginagawa ng ibang tao, lalong-lalo na ng ating mga pamilya. Dahil tao lang tayo. Pero sana naman, kung nasaktan ka, huwag kang mananakit ng iba. Kung man affected ka, huwag mo naman idadamay ang iba, lalong-lalo na yung mga hindi naman nakasakit sa iyo. Amen? Ang malapot na katotohanan, pag tayo po ay nasaktan ng ibang tao, minsan, yung mga kaibigan mo nagmamahal sa iyo, bakit pa sila yung sinasaktan mo? Oo, masaktan ka. Oo, tiisin mo. Pero kamukha ng Diyos, move on ka. Pagpatuloy mo sana yung mabuti na kailangan mong gawin. Pero ang hirap, hindi po ba? Ang kaya nga ang magandang tanong, paano tayo mananatiling payapa sa gitna ng hindi pagtanggap o pagkilala ng ibang tao sa atin? I think that is a very good question that we should answer. How can we remain peaceful in the midst of the rejection of no less than our loved ones? Kailangan natin silang unawain. At 30 bagay ang kailangan nating maintindihan sa mga taong hindi kumikilala sa atin, sa mga taong hindi tumatanggap sa atin, sa mga taong nagre-reject sa atin. Ano po ang 3 bagay na ito? First one, remember that people who reject you are beneath you. Ang mga nagbababa sa iyo, nakababa sa iyo. Hindi ka naman ibababa ng nakataas sa iyo. Kahit na anong gawin mo, magkakaroon at magkakaroon ka talaga ng haters, ng bashers, ng mga taong ayaw sa iyo, mga maninira sa iyo. Kung nga ang presidente, meron hindi po ba? Kung nga mga ibang artista, meron mga nagchichismis sa kanila, hindi po ba? Mismo ang ating Panginoon, Diyos na yan. Meron pang umayaw sa kanya, pinapako pa nga siya sa krus. Ikaw pa kaya na simpleng tao? Huwag kang mag-alala. Kaya binababa ka, sinisiraan ka, kasi umaakyat ka sa buhay. Kasi umaasenso ka. Nung hindi ka umaasenso, nung mahirap ka, pansinin niyo po ito. Diba? Ang tahimik nila. Ngayon, nakikilala ka na, ngayon gumanda-ganda na ang iyong buhay, ang iyong bahay, ang iyong pananamit, napansin ka na kasi. Kaya nga, gusto ka nilang ibaba dahil isa yan sa malungkot na ugali natin mga tao. Ayaw nating umaasenso ang iba. Kaya nga hindi aasenso ang ating bansa. Kasi meron tayong crab mentality. Naghihilahan tayo. Ayaw nating umasensong sabay-sabay. Pero yan ang pagkakaiba ng Diyos sa atin. Si Jesus bumaba para tayo'y iangat. Hindi po ba?
Basahin niyo man po ang sulat ni San Juan. Pinapahayag po sa Ebanghelyo ni San Juan, Jesus from above came down so that we can be lifted up back to God the Father. Pero ito ang isang katotohanan. Mahirap itaas ang taong ayaw tumaas. Mahirap iangat ang taong ayaw umangat. Amen? Kaya nga, huwag mong pag-aaksaya ng mga panahon ang mga taong nagbababa sa iyo. Pangalawa, people who reject you cannot afford you. Madalas sa buhay natin, marami tayong inaayawan. Marami tayong tinatanggihan. Bakit? Kasi hindi natin kayang makuha, hindi natin kayang mabili. Ang mga taong hindi kayang kumain sa fine dining, saan kumakain? Sa karinderya o kaya sa fast food. Pero pansinin niyo po ang ugali ng isang tao. Pag hindi siya makakain doon sa mamahaling kainan o restaurant, agad nagiging bitter yan. Agad nagagalit, agad sinisiraan yung kainan. Ano ang sinasabi? Hindi naman talaga masarap dyan. Pagkamahal-mahal. Ano mo nasabi? Hindi ka pa naman pumasok, hindi ka pa naman kumain. Ganyan ang ugali ng mga ibang tao. Dahil hindi ka nila afford, anong gagawin nila? Sisiraan at sisiraan kanila. Meron talaga mga tao, minsan nagsusuka pag nakasakay sa mga di-aircon na sasakyan. Pero bakit nagsusuka? Kasi hindi lang sila sanay. Hindi po ba? Kaya nga, pag meron mga ibang taong tila nasusuka sa iyo, anong ibig sabihin? Talaga bang masama ka? Baka naman hindi. Baka hindi lang sila sanay sa iyo. People who reject you cannot afford you. Bakit mo ibababa ang sarili mo sa kanila? Huwag mong sayangin ang iyong halaga. Kung hindi ka nila matanggap, huwag naman sanang sasakit ang iyong loob. Huwag mong iisipin na wala kang kwenta. Pag hindi ka nila matanggap, ibig lang sabihin, hindi nila ma-appreciate ang iyong halaga. Kaya nga ang ating Panginoon, hindi niya pinag-aksayahan ng oras ang mga taong ito. Umalis siya, pumunta siya dun sa mga ibang mas nangangailangan sa Kanya. So leave people who do not appreciate your value. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan. People who reject you have also been rejected. Tandaan niyo po ito. Rejected people, reject people. Hurt people, hurt people. Pag ang isang tao nakatanggap ng pagmamahal, ng kabutihan, ano po sa tingin niyo ang ibibigay niya at paparanas niya? At ibabahagi niya sa iba kung hindi rin pagmamahal at kabutihan. Bakit ang sama-sama ng taong yan sa iyo? Kasi may pinagdadaanan siyang masama. Kung wala siyang pinagdadaanang masama, wala siyang magiging dahilan para maging masama. Katotohanan din po ang kabaliktaran. Accepted people, accept people. Kung makakaranas lang ng pagtanggap, pagkilala ang taong yan, tatanggap din siya at kikilala din siya sa iba. Nung po minsan, meron pong galit na galit sa akin. Isa sa ating mga viewer, bigla ba naman akong pinost sa Facebook? Kinuha yung aking picture, nagsulat po ng napakapangit, napakasama tungkol sa akin. Na-offend daw siya dun sa isang mga joke ko. Masyadong sineryoso yung aking pagbibiro. Kaya naman po, minessage ko itong taong ito. Sabi ko, anong problema? Sabi ko, kung meron ka talagang problema sa akin, ako nakasakit sa iyo, bakit mo sinasa publiko? Yung mga ibang tao na hindi naman nakakaalam doon sa problema mo sa akin, hindi ka naman matutulungan. Kung ano yung problema mo, dapat ako ang sasagot. Tayong dalawa dapat ang unang mag-usap. Pinapahiya mo na ako niyan eh. Anong problema? Sabi ko po. At ito naman pong tao, buti na lang, nag-message back. Ang problema, hindi naman pala tungkol sa akin.
Di naman pala tungkol dun sa joke ko. Na-trigger lang siya sa akin at dun sa biro ko. Yun pala, may pinaghuhugutan siya. Nung palang maliit itong taong ito, napahiya siya at nasaktan siya ng isang pari. At nung nakita niya ako, nung nagbiro ako, naalaala daw po, bumalik yung alaala niya tungkol dun sa pari na nasaktan ng kanyang damdamin at hanggang ngayon, kinikimkim yung galit na yon. Sabi ko po, alam mo, ang mga pari, tao din. At kami mga pari, hindi kami perpekto. Pero sinusubukan namin ang the best namin para maging kamuka ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, nagkamali ang isang pari. Lahat ng mga pari ay masama. That is unfair. Para bang sinasabi mo, ang isang terorista Muslim, lahat ng mga Muslim terorista. Hindi po ba? Para sinabi mo na, ang isang lalaki, isang mister, manloloko. Lahat na ng mga mister, manloloko. Kung nasaktan ka, nagkamali, nagkasala ang isang pari, kasalanan yun ng individual na pari. Hindi lahat ng pari ganyan. Pero, sabi ko po sa kanya, in behalf of that priest, I ask for your forgiveness. Sorry. Tuwang-tuwa po itong taong ito. Alam niyo po sabi niya, Father, first time po naramdaman ko ang isang pari nagpakumbaba at nag-reach out. Yun lang naman po ang hinihingi ko. Tingnan niyo na, bakit may nagre-reject? Kasi nakaranas sila ng rejection. Amen? Kung gusto nating gumanda ang ating karanasan, unang-una dapat dyan ang pag-unawa sa iba. Kung man ni-reject ka, wag kang agad magre-reject sa iba. Anong kailangan nating intindihin? Anong kailangan nating maalaala? Una, that rejected people have been rejected. Second, people reject what they cannot afford. People reject what they cannot appreciate. But thirdly and lastly, when people reject you, they are beneath you. Do not allow yourself to be dragged down, but continue to lift them up to the Lord. Ano pong mission natin dito sa mundo? Baka makalimutan natin. It is not to be liked by other people. Our life is not a popularity contest. Baka nagkakamali po kayo, baka naguguluhan kayo. Hindi naman po pasikatan ang buhay. Pero ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay ang mahalin siya, mahalin ang ating mga kapwa kung paano natin minamahal ang ating sarili. Hindi ka man kilalanin, hindi ka man tanggapin, tanggihan ka man ng mga ibang tao, maging totoo ka sana sa misyon at utos ng Diyos na manatili kang magmahal at makikita mo, tunay kang pagpapalain ng Diyos, sobra-sobra, ngayon at magpakailanman. Amen. Why do people don't listen to us sometimes? Bakit ba minsan ayaw kang pakinggan ng ibang tao? Bakit pag mag-umpisa ka ng magsalita, aalis na ang asawa mo? Bakit pag magsasalita ka na, magkukulong na sa kwarto yung mga anak mo? Bakit maminsan pag nagsasalita ka o meron kang sinasabi, iniiwasan ka ng mga kapitbahay mo o kaya ng mga katrabaho mo? Anong pagkakaiba ng pagsasalita natin sa pagsasalita ng Panginoon? Dahil narinig po natin sa Ebanghelyo ngayon, napakaganda ng sinasabi. Pagkatapos magsalita ng ating Panginoon sa templo, lumapit daw ang mga tao at nawiwili sila sa pakikinig sa Kanya. Gustong-gustong pinapakinggan ng mga tao ang ating Panginoon. It is written in the Gospels that people listen with delight when Jesus speaks. Ano yung kabaliktaran ng pakikinig na may galak? Yung nakikinig kang naiinis. Ano ba sa ating pagsasalita ang nakakapagbigay ng galit, inis at puot sa iba? Iwasan niyo po yung 4 na P na ito. There are 4 bad habits whenever we speak. And this is the reason why people avoid us. Unang P, paghuhusga. Avoid judging people.
avoid judging your loved ones. Dahil pag hinuhusgahan mo ang isang tao, kinukulong mo siya. Hindi po ba? Bago ka maghusga ng iba, tandaan mo ito. There is more to what you see. May higit sa iyong nakikita. Hindi mo naman alam ang buong kwento. Di po ba? Napakasakit makarinig ng paghuhusga galing sa ibang tao. Lalong-lalo na kung hindi naman nila alam at nararanasan yung pinagdadaanan mo. Di po ba? Bago mo husgaan ang iba, unawain mo muna sila. Try to walk in their shoes. Try to live in their lives. Before judging them, try listening to them. Amen? Because all of us just wants to be appreciated. All of us just want to be accepted. Because all of us are trying to live this life the best that we can. Di po ba? Pinipilit natin, sinusubukan natin magpakabuti. Pero minsan, dumarating talaga sa punto ng buhay natin at sa buhay ng tao that we make mistakes, that we choose the wrong things. That is how our life is. This is who we are. We are not perfect people. Lalong-lalo na pumasok ang kasalanan sa atin. Do not expect people to be perfect. Give them the benefit of the doubt. Give them a chance. Always. Amen? Please stop judging and people will start listening to you. Pangalawang P, pagsisinungaling, lying. Napakasakit sa tenga at ayaw na ayaw nating nakikinig sa mga sinungaling. Amen? Bakit? Dahil ang sinungaling, hindi mo mapagkakatiwalaan. At pag hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang tao, ano ang gagawin sa'yo niyan? Sisiraan ka niyan. Maninira sa'yo yan. Pagtataksilan ka niyan. Gusto mo't hindi, ang taong sinungaling, walang ibang iniisip kung hindi ang kanyang sarili. Kaya nga ang taong sinungaling, walang pakialam sa iyo. Ang taong sinungaling, walang pagmamahal sa iba. Kaya nga, bakit mo siya pakikinggan? Doble kara ang mukha niyan. Lolokohin ka lang niya. Hindi po ba? Mas masarap pakinggan ang mga taong totoo. Amen? At sino ang totoo? Yun yung kung ano yung nasa puso nila, yan din ang nasa labi nila. That is what being truthful is. What is inside is seen on the outside. Lalong-lalo na ang taong totoo nagsasalita ng mabuti. Iba yung pagiging totoo sa pagiging prangka. Huwag po kayong malito ha. Baka iisipin mo kung ano yung lumabas sa isip mo, palagi mo sinasabi. That is not being truthful. Being truthful is being good. Being truthful is saying what is good and what is helpful. Amen? Kaya kung gusto mong pakinggan ka ng iba at gusto mong matuwa sila sa iyo, maging totoo ka. Huwag kang magsisinungaling. Ibig sabihin, lahat sana ng lumalabas sa iyong bibig ay yung mabuti at makakabuti, hindi lang sa iyo, kung hindi sa kanila. Amen? Pangatlong P, pagrereklamo. Complaining. And what is complaining? Is painting a negative picture about reality. Sino mga reklamador? Yun yung mga wala nang nakikitang mabuti sa mga tao, sa lugar, kahit saan sila pumunta, sa kanilang kinakain, sa kanilang karanasan. But is that possible? Na wala kang mabuting nararanasan? Totoo ba yun na wala kang mabuting nalalasahan? Tama ba yun na wala kang mabuting nakikita? Ang taong palaging nagrereklamo, masama ang isip, masama ang nasa puso at kalooban. Kaya nga hindi ka pinapakinggan minsan ng mga tao. Baka naman palagi kang nagrereklamo. At tandaan po natin, one toxic attitude and habit is complaining. Because complaining is viral misery. Yung
may masama kang nararanasan, gusto mo meron kang kadamay. Kaya nga nagrereklamo ka eh. Ayaw mo yung iyong kinakain, ang anghang naman nito. Ang alat naman nito. Huwag niyo kakainin yan. Gusto may kadamay doon sa masamang kanyang nararanasan. Mas lalo mong tinataboy yung mga tao sa buhay mo pag palagi kang nagrereklamo. Amen? Nobody likes a negative talker because people who complain kills joy. Amen? Gusto niyo ba mga killjoy? Babakasyon ka na lang. Palagi meron sinasabing pangit. Please, stop complaining and people will listen to you. Pang-apat na P, pagmumura, cursing. Meron mga ibang tao, pag magsasalita, hindi pwedeng walang mura. Kala ng iba, nakakatawa ang pagmumura. Pero masakit din sa tenga. At tandaan niyo po, kung ano ang iyong sinasabi, nakakaapekto yan, nagkakatotoo. Ano ba yung mura? Hindi ba bad words? Kaya nga, when you say bad words, you make your life bad. You make the experience of people bad. At alam niyo po, the devil, the evil one, likes people who curse. Because from the word itself, you are not giving out blessings to people. When you curse, what do? You destroy peace. You are creating an ugly environment. Sinisira mo ang magandang biyaya at gawa ng Panginoon. Kaya isa sa mga kasangga ng demonyo ay ang mga taong palamura. Kala mo nag-i-enjoy yung mga taong nakikinig sa iyo sa pagmumura. But those are just a few people. At yung mga mahilig nakikinig din sa pagmumura, malapit na malapit sila, hindi sa Diyos o hindi sa masama, sa demonyo. Amen? Tanungin mo sarili mo, sino bang kasangga mo? Ang Diyos o ang demonyo? Hindi masarap sa tenga, nakakarinig ng mura. Kung gusto mong dumating ang pagpapala, huwag kang magmura. Mas maganda nga, magdasal ka muna bago ka magsalita. Amen? Kung wala ka din mabuting sasabihin, tandaan niyo po ito. Please be quiet. Just be silent. Pagsama-samahin mo yung apat na P. Anong salita nun? Pipi. Kaysa sa magsalita ka, kaysa sa maghusga ka, magreklamo ka, magsinungaling ka, magmura ka, anong mas maganda? Tandaan mo yon. Mas mabuti kang pipi ka na lang. Please do not open your mouth if you have nothing good to say. Be like the Lord, that when He speaks the word of God. And when you speak words from God, you speak words of blessing. And when you speak words of blessing, more blessing shall come upon you. Bakit lumalayo ang mga tao sa iyo? Tingnan mo yung lumalabas sa bibig mo.